Hello. Apyara mo muna sila. Hello. Hindi na papanood kita sa TikTok. Uy, salamat. Ay, ikaw pala po yun! O sige na, pasok na si Eliza sa school na. Bye-bye. Bye-bye. Ipapost mo po yan? Oo. Nakasama niya na po si Erica Pinay. Oo. Please, ano subscribe po ako. Nakafollow po ako sa'yo. O sige na. Bye-bye. Hindi na maingay kasi school na. Bye-bye! Habang sumisilip ako dito sa may bintana, si Eliza napapansin ko parang wala siya sa mood ngayong pang-apat na araw ng pag-i-school niya. Siguro dahil naninibago talaga siya o parang dating din sa punto na siguro medyo magsasawa siya o parang yung routine niya na tinatamad siya o parang kasi kanina sa bahay bigla niyang nasabi sa akin na ayoko, sabi ni Eliza. Tapos sabi ko sa kanya, hindi pwede, mag-i-school ka. Dapat papasok tayo lagi sa school. Napilit ko siya, naligo siya, nag-toothbrush siya, napolbuhan ko siya, napabanguhan ko siya. Kumain naman siya, okay naman. Tapos habang papunta kami dito, tahimik lang siya, hindi siya umiimik. Dire-diretso lang siyang pumasok, tapos umupo siya, tapos nakayuko lang siya. Nahihirapan siguro siya dun sa routine na gigising siya parang pumasok sa school. Nafe-feel niya siguro na kasi ang gusto talaga ni Eliza, malaro siyang bata eh. Si Eliza, malaro siya. Dito kasi, although pwede naman siyang maglaro, kaso nga lang, hindi kasi sobrang verbal ng mga kasama niya dahil yung mga kasama niya, kapwa katulad niya rin. Kaya iba pa rin siyempre pag ako yung kasama niya, mas vocal ako, mas parang na-express niya rin yung gusto niyang sabihin sa akin, yung mga galaw niya. Kaya siguro parang naninibago siya. Pero ako din naninibago rin talaga ako sa routine namin. Yung gigising ka, prepare ka, yung susuotin niya, papaliguan mo siya, susuklayan mo siya, popolbuhin mo siya. Iisipin mo pa yung oras na magta-travel ka papunta dito sa school niya. Ako din, naninibago ako, hindi lang si Eliza. Pero, yun nga, parehas kaming naninibago ngayon. Nahihirapan kaming parehas ni Eliza. Pero, okay lang to kasi sa una lang naman mahirap. Wala naman nagsisimula na madadalian ka agad. Kahit naman pag nag-apply ka ng trabaho sa umpisa mangangapa ka, sa umpisa talagang hindi mo pa alam kung anong gagawin mo, nag-o-observe ka pa lang. Pero pag tumatagal, nakakabisado mo na araw-araw yung ginagawa ninyo. Ganun yung inaano ko. Ganun yung mindset ko ngayon kay Eliza kasi iniisip ko talaga na kung hindi ko to itutuloy, mas mahihirapan ako balang araw. Kung hindi ko to itutuloy, mas si Eliza, mas hindi siya matuturuan. So parang ang mangyayari kay Eliza, habang buhay ko na siyang tuturuan ng mga ginagawa namin ngayon. Yun yung sinasanay ko ngayon kay Eliza na dapat meron kaming routine na sinusundan. Para at least after 5 years, after 3 years, after 4 years, hindi ko rin alam kung kailan siya matututo Pero yun talaga yung routine na gusto kong ipasanay sa kanya ngayon. Kaya kahit mahirap, talagang magtutuloy-tuloy lang para at least balang araw, pakonti-konti, kaya niya nang gawin mag-isa yung mga tinuturo ko sa kanya ngayon. Kumbaga yung pag-i-school talaga, training ground siya sa mga bata. Kumbaga ngayon, hindi pa sila sanay gawin yung isang bagay. Pero soon, pag nakasanayan na nila, pagka-araw-araw nilang ginagawa, nasanay na sila dun sa routine na yon, parang magiging normal na lang sa kanila. At yun yung gusto kong ipa-mindset kay Eliza na dapat maging normal sa kanya yung ginagawa namin araw-araw pagka pumapasok kami ng school.